Patuloy ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at sa kasalukuyan ay may bentahe ang mga demonyo. At lubos na nasisiyahan sa resulta ng ulat na ang mga tao ay nasa kalagitnaan ng paggawa ng alyansa sa kalapit na kaharian, at kung mangyayari iyon, maaaring magbago ang agos ng digmaan, kaya't pinagkakatiwalaan ni Derin si Ike na tagumpay ang kanilang atake. Samantala, sa kaharian ng tao, ang kabalyerong kilala bilang White Rose, si Alistair, ay tinawag upang tulungan ang kaharian sa pagkuha muli ng Aelius dahil hindi nila kayang mawala pa ang isa pang kuta. Nang ibinigay ang kanyang misyon, umalis siya upang tuparin ito, at sa parehong oras, si Ike at Sadie ay nasa kaharian din sa isang misyon. Ngunit na-distract si Sadie ng isang scam game. Sinabi ng lalaki na kailangan lamang hulaan ni Sadie kung saan naroon ang bola, at kung tama siya, dodoblehin ng lalaki ang anumang halaga ng pera na itaya ni Sadie. Napili ni Sadie ang kanyang pagpipilian, kaya't tinanong siya ng lalaki na maglagay ng taya, ngunit sa kasamaang palad, wala si Sadie kahit isang pera upang ipusta dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Ike sa pera. Galit na galit ang scammer dahil sinayang ni Sadie ang kanyang oras, ngunit nang tingnan muli nito si Sadie, sinabi ng lalaki na maaaring bayaran ni Sadie siya ng ibang paraan kung matalo siya. Biglang lumutang lahat ng tasa sa ere, at nalaman na ang bola ay wala sa alinman sa mga ito mula sa simula. Kaya't nagalit lahat ng tao na nawalan ng pera sa lalaki at pinagbantaan siyang ibalik ang kanilang pera. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, hinila ni Ike si Sadie palayo at sinabi sa kanya na huwag umalis sa tabi niya bilang kanyang kasambahay, kaya't humingi ng paumanhin si Sadie, ngunit siya ay naging mausisa lamang. Bigla, napansin ni Sadie na si Ike ay may bagong kasuotan, kaya't ipinaliwanag ni Ike na sila'y nasa misyon upang magmanman sa kaaway, kaya't hindi siya maaaring pumunta doon na nakadamit bilang demonyo. Kailangan nilang maglakad sa bayan, at habang naglalakad sila, nakita nila ang isang platon ng mga sundalo na naglalakad sa kalye. At iyon lang ang kailangang makita ni Ike upang makumpirma na ang kaharian ay bumubuo ng alyansa. 3 beses na nagkaroon ng ganitong mga alyansa sa nakaraan, at bawat isa ay nagresulta sa pagkatalo ng Panginoon ng demonyo, at ang hukbo ay itinutulak pabalik sa kastilyo. Nag-aalala si Sadie na maaaring matalo muli ang hukbo ng demonyo dahil sa alyansa. Ngunit inaasahan ni Ike na sana ay nais ni Sadie ang pagbagsak ng mga demonyo dahil siya ay halos bilanggo ngayon. Ipinapaliwanag ni Sadie na dahil alipin ang kanyang ina sa lipunang tao, hindi siya ituturing na iba pa kundi alipin lamang din, at malamang matatapos siya tulad ng mga walang tirahan na bata doon. Sa kaso na yon, sinabi ni Ike kay Sadie na hindi siya dapat mag-alala dahil ang kasalukuyang hukbo ng demonyo ay pinakamalakas at pinakamatalino, kaya't hindi sila matatalo ng ganoon kadali. Patuloy silang naglakad sa kalye nang marinig nilang may sumisigaw upang sila'y tumigil, kaya't lumingon si Ike at nakita niyang ang scammer iyon na sinusubukang harapin sila. Galit ang scammer dahil sinira ni Ike ang kanyang perpektong pandaraya, kaya't dinala niya ang isang malaking lalaki upang nakawan si Ike bilang paghihiganti. Tumingin si Ike sa paligid at nakita niyang walang tao sa paligid, kaya't pa siya niyang magiging ayos lamang upang turuan ang scammer ng kaunting leksyon. Sa isang iglap, nagcast si Ike ng spell upang i-freeze ang mga binti ng malaking lalaki at sinundan ito ng ilang yelo na nakatutok sa scammer. Ang scammer ay nagsasabing alisin ni Ike ang yelo upang maaari niyang ipagpatuloy ang pagnanakaw sa kanya, ngunit tinusok lamang ni Ike ang balikat nito upang ipakita na hindi siya natatakot na saktan ito kung hindi ito sumunod. Sa wakas, naintindihan ng scammer ang sitwasyon at pumayag na sabihin kay Ike ang anumang nais niyang malaman. Kaya tinanong ni Ike kung para saan ang lahat ng mga sundalo sa bayan, dahil lahat sila'y tila nagmamadali. Unang sinabi ng scammer na wala siyang alam, ngunit nang bantaan ni Ike na papatayin na lang ito agad, at agad na nagbigay ito ng impormasyon tungkol sa alyansa, at kung paano ang hukbo ng Rose ay sabik na makakuha ng karangalan sa digmaan bago makialam ang alyansa. Nauunawaan ni Ike kung bakit nila gustong gawin ito, dahil ang mas mataas na bilang ng napatay ay otomatikong nagdudulot ng higit na respeto sa anumang pulong ng estratehiya, gayunpaman, kung sakaling mabigo sila sa kanilang misyon. Ilalagay nito ang Rose sa napakabigat na sitwasyon. Tinatanong ni Ike kung saan nila planong ilunsad ang kanilang atake, kaya't sinabi ng scammer na may isang lokasyon lamang na maaari nilang targetin ngayon at iyon ay ang Ivalias. Ayon sa mga ulat, ito ang may kasalukuyang may malaking butas sa mga pader, kaya tiyak na hindi ito maayos sa depensa. Ngayon, may magandang ideya na si Ike sa sitwasyon, at dahil ang scammer ay nagbigay sa kanya ng kapakipakinabang na impormasyon, iniwan niya ito nang hindi niya sinabi na alisin niya ang yelo. At pagbalik ni Ike sa kanyang opisina, naupo siya sa kanyang mesa upang tapusin ang ilang mga papel at dinalhan siya ni Sadie ng tsa upang makatulong sa kanyang pag-relax.
At bigla, pumasok ang demonyong babae sa silid at galit na tinanong kung saan nagpunta si Ike sa nakalipas na ilang oras. Dahil labis siyang nag-aalala tungkol sa kanya, ipinakita ni Ike ang makatwirang sagot na siya'y abala sa pagmamanman sa kaharian ng Rosiria, ngunit hindi nito mapapakalma ang demonyong babae. Kaya't nagsimula itong magsalita laban kay Sadie, at tanungin kung bakit may tao sa tabi ni Ike. Ipinakilala ni Sadie ang sarili bilang kasambahay ni Ike, ngunit hindi ito pinansin ng demonyong babae, at tinawag si Sadie na isang pangit na asong babae. Pagkatapos nito, inalok nito ang sarili upang maging kasambahay ni Ike. Galit na galit si Sadie, kaya't sinabi nito sa demonyong babae na itigil ang paghawak kay Ike dahil masyado siyang pagod upang harapin ang ganitong bagay. Nag-umpisa ang isang mahaba at mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa, kapwa nag-aakusa sa isa't isa ng pagtatangka na akitin si Ike. Samantala, nakaposisyon ang hukbo ng Rose sa labas ng Ivalias at naghahanda upang sumalakay. Nagtataka sila kung bakit halos walang mga gwardiya na nakatayo malapit sa mga pader, ngunit inisip nilang ito ay dahil sa kakulangan ng tauhan upang epektibong depensahan ang kanilang kuta. Pagkatapos, ipinaalam kay Alistair na natapos na ang paghahanda para sa atake at handa na sila sa kanyang utos, kaya't agad ibinigay ni Alistair ang utos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang maraming skeleton soldiers mula sa lupa at pinalibutan ang puwersa ni Alistair. Handa ang mga sundalo na depensahan ang siege gear dahil hindi dapat maging malaking problema ang mga simpleng skeleton sa kanila. Ngunit biglang, isa sa mga sundalo ay binaril at nagpatuloy ang pagbagsak ng mga tao. Mula roon, nakita ni Alistair na walang paraan upang manalo sila sa laban na ito, kaya't nag-utos siya ng agarang pag-atras. At pinanood ni Ike at Jiron ang lahat mula sa tuktok ng pader, at pinuri nila si Alistair sa paggawa ng matalinong desisyon na umatras. Dahilan kung bakit nagawa nilang manalo ay dahil sa misyon ng pagmamanman ni Ike. Subalit isang palaso ang tumama sa likod ni Ike, at agad tumumba ito. At sa kaharian ng tao nagpa siyang ikulong si Alistair dahil sa pag-atras nito sa laban kahit pa ikababa ito ng morale ng mga bata nito. Samantala, nagising si Ike sa kama matapos magamot ang kanyang sugat. Ngunit nakita niya si Saphira na natutulog sa tabi niya, kaya't maraming tanong ang ibinungad niya dito. Una, gusto niyang malaman kung bakit si Saphira ay nasa higaan kasama niya, ngunit iniiwasan ni Saphira ang tanong at sinabing iniligtas niya ang kanyang buhay. Ngunit nagpapakita ito ng kahina-hinalang eksena. Sa wakas, nakuha ni Ike ang seryosong sagot at ipinaliwanag ni Saphira na siya ay gumaling matapos siyang tamaan ng isang palaso sa likod. Isang masakit na pinsala yon, ngunit salamat sa kanyang pagpapagaling at hindi dapat magkaroon ng peklat ito ngayon. Samantala, iniulat ni Saphira na walang tao ang napatay sa panahon ng atake. Alam ni Saphira na si Ike ay hindi mahilig sa pagpatay kung hindi kinakailangan, ngunit maaari siyang magdulot ng hinala mula sa Panginoon ng demonyo kung patuloy siyang kumikilos ng ganito. Naiintindihan ni Ike ang punto ni Saphira, ngunit sinusubukan niyang makahanap ng paraan upang magkasama ang mga tao at demonyo nang walang pangangailangan ng laban. Kaya't ang walang saysay na pagpatay ay magdudulot lamang ng pagkasira sa kanyang mga plano. Naiintindihan ni Saphira ang dedikasyon ni Ike na makahanap ng kapayapaan sa pagitan ng mga lahi, kaya't tinapos niya ang usapan at sinabi kay Ike na magpahinga na muli dahil siya'y tao pa rin. At nang umalis si Saphira, tiningnan ni Ike ang palaso na ginamit upang patamaan siya. Ayon sa kanya, siya ay pinana mula sa likod. Ibig sabihin alinman sa isang tao ay kailangang makapasok sa kastilyo upang makarating sa kanya o may nagtraidor mula sa kanyang malapit na tao. At biglang narinig ni Ike ang katok sa pinto, kaya't isinuot niya ang kanyang maskara. Pumasok si Sadie at Lilith upang tingnan ang kalagayan ni Ike. Pareho silang nag-aalala tungkol sa kanya. Patuloy pa rin ang pagtatalo kung sino sa kanila ang makakapukaw kay Ike, kaya't sinabi ni Lilith kay Sadie na manatiling malayo kay Ike habang niyayakap ni Lilith ang kanyang braso. Ngunit gusto rin ni Sadie na mapalapit kay Ike, kaya't muling nag-away ang dalawa, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiron upang iligtas at mabilis na hinawakan si Lilith bago itapon siya palabas ng silid at i-lock ang pinto. Nagsimulang kumatok si Lilith sa pinto at humihiling na papasukin siya, ngunit alam niyang labis na naiinis si Ike, kaya't nanatili siya sa labas. Nagpasalamat si Ike kay Jiron para sa tulong at hiniling na malaman kung saan si Alistair ngayon at nangako si Jiron na alamin ito at pagkatapos ng ilang oras ng pananaliksik, sinabi ni Jiron kay Ike na si Alistair ay nakakulong dahil sa kanyang pagkabigo sa laban. Samantala, umalis na si Ike at ito ay dapat na isang simpleng misyon upang makipagkita kay Alistair ngunit sa kasamaang palad, sinundan siya ni Lilith dito at sinimulang balaan si Ike na maaaring maging marahas ang mga tao kung minsan, kaya't hindi ligtas na pumunta rito ng personal.
Sinabi ni Ike na magiging ayos siya dahil may gusto siyang itanong kay Alistair ng personal, ngunit hindi niya maalala na hiniling kay Lilith na sumama sa kanya. Sinabi ni Lilith na magiging mas kawili-wili ang misyon kung sila'y magkasama at pagkatapos ng misyon, maaari silang magkaroon ng masayang oras. Bukod dito, sumama si Sadie sa kanya sa huling misyon, kaya't patas lamang na sumama siya sa misyon na ito. Ayaw ni Ike makipagtalo, kaya't pinayagan niya na lang si Lilith na sumama, ngunit kailangan niyang makasabay sa kanya. Sa wakas, nakarating na sila sa harapan ng bilangguan, at mukhang hindi ito gaanong nababantayan, kaya't inisip ni Lilith na kaya niyang pumasok ng mag-isa rito. Ngunit pinigilan siya ni Ike at sinabi na ayaw niyang magdulot ng kaguluhan, kaya't nais nilang pumasok at lumabas ng mabilis at mapayapa hanggat maaari. Gayunpaman, napatahimik na ni Lilith ang mga gwardya bago pa matapos magsalita si Ike. Pumasok sila sa loob at mas malaki ang lugar kaysa sa inakala ni Ike, kaya't maaaring abutin ng kaunting oras upang mahanap niya ang selda ni Alistair. Ngunit may mas magandang ideya si Lilith at binugbog ang warden ng bilangguan upang makuha ang kanyang mga susi at alamin kung saan nakakulong si Alistair. Ayon sa warden, si Alistair ay nasa pinakamataas na palapag, ngunit habang papunta si Ike at Lilith sa itaas, dumating ang iba pang mga gwardya dahil narinig nila ang pagsigaw ng warden kanina. Sinabi ni Lilith kay Ike na magpatuloy na siya habang haharapin niya ang mga gwardya. Ngunit bago umalis si Ike, pinaalala niya kay Lilith na ayaw niya ng walang saysay na pagpatay. Nangako si Lilith na hindi papatayin ang sinuman, ngunit habang umaalis si Ike, naririnig niyang sumisigaw ang mga gwardya sa sakit dahil sa mga nabaling mga buto nito. Subalit, binaliwala na lang ito ni Ike, at patuloy na umakyat hanggang sa makarating siya sa selda ni Alistair, ngunit nagulat siya nang makita itong walang laman. At biglang, may batang babae na tumakbo mula sa likuran at sinubukang saksakin si Ike sa likod, ngunit nagawa niyang iwasan ito at pinabagsak ang batang babae. At napagtanto niyang si Alistair yon, kaya't bumangon siya at sinabi na may gusto siyang itanong. Nais niyang malaman kung si Alistair ang nagpadala ng asasin upang patayin siya sa huling labanan, dahil kung hindi si Alistair, maaaring may isang nagtraidor sa kanyang pangkat. Sa halip na agad sumagot, lumapit si Alistair kay Ike, at tinanong kung siya ba ay isang demonyo dahil hindi siya mukhang demonyo. Sinubukan ni Ike na magpanggap na walang alam, ngunit habang papalapit ang mga gwardya, si Alistair ay inilapit ang kutsilyo sa kanyang lig at muling tinanong kung siya ba ay tao. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.